Epektibo na ngayong araw ang dagdag pasahe ng LRT 1 at LRT 2. Ano kaya ang reaksyon ng mga pasahero? Live mula sa LRT 2 Antipolo, may unang balita si Nico Wahe. Nico? Igan, magandang umaga. May mga pabor pero meron namang hindi pabor sa pagsisimula ng taas pasahe ngayong araw sa LRT 1 at LRT 2. 150 pesos ang kinikita kada araw ni Jigs na nagtatrabaho sa Ligarda. Kung susumahin ang 5 pisong taas pasahe sa LRT 2 kung saan siya sumasakay sa Antipolo Station, katumbas ng halos 2 araw niyang kita sa loob ng 1 buwan. Kaya hindi raw siya pabor sa taas pasahe sa LRT 2 na epektibo ngayong araw. Malaking bagay kasi hindi naman ganong kalakihan ang kita ko. Pero wala naman tayong magagawa kung talaga ipapatupad. Ang dating 12 pesos to 28 pesos na pamasahe kapag stored value card ang gamit, 14 to 33 pesos na ngayon. 15 to 35 pesos naman na ang dating 15 to 30 pesos na pamasahe kapag single journey ticket. Makakabili na rin ng 3 kilong bigas. Sana wag na lang muna. May iba naman na walang problema sa taas pasahe. Okay naman yung serbisyo ng ng LRT kaya wala namang sakto lang naman. Maano naman yung biyahe, medyo smooth lang kaya okay lang. Deserve naman siguro na mag-increase naman. Okay lang po basta maganda yung serbisyo nila. Wala naman pong problema. Pero kung ang mga aberya, parang hindi naman siguro okay yon. Ang pamasahe naman sa LRT 1 magiging 14 to 35 pesos para sa gumagamit ng stored value ticket. 15 to 35 pesos naman ang para sa single journey ticket. Ang mga taas pasahe ay gagamitin daw para mas mapagandang serbisyo ng LRT. Igan, ayon sa Light Rail Manila Corporation, yung taas pasahe ngayon ay mas mababa raw dun sa hiniling nila. Pero wag daw mag-alala mga pasahero dahil tutumbasan daw nila ito ng magandang serbisyo. Live mula rito sa LRT 2 Antipolo Station, ako si Nico Wahe para sa GMA Integrated News. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.